Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa inyo, Popoy at Bea. Ako nga pala si Annie, 40 years old at kasalukuyang nakatira sa Vancouver. Fan na fan ako ng Dear MOR. Lagi akong nakaabang sa YouTube nyo ng mga bagong episodes. Popoy at Bea, napamessage ako sa inyo ngayon kasi nais ko sanang i-share ang kwentong pag-ibig ko. Sure na sure ako, as in positive, na marami ang makaka-relate sa kwento kong ito. Nagsimula kasi ang lahat nang mag-decide akong magbakasyon sa isla ng Boracay noong 2018. Sobra-sobra ang pagka-burnout ko noon kaya naisipan ko na deserve ko naman siguro ang magbakasyon. Nagpaalam ako sa trabaho na magli-leave muna ako for 2 weeks. Popoy at Bea, I booked my tickets at lumipad na nga ako patungong Boracay. Para sa mga nakapunta na sa Boracay, siguro maiintindihan nyo kapag sinabi ko na para talagang paraiso ang isla. Paglapag ko ng mga gamit ko sa hotel, ay agad kong dinama ang sariwang hangin habang pinakikinggan ang bawat pagtama ng alon sa dalampasigan. Popoy at Bea, single ako ng mga panahon na yon, pero wala sa plano ko ang maghanap ng love life sa Boracay. Honestly speaking, nandun talaga ako para mag-unwind. Pero hindi ko naman in-expect na pag-ibig pala ang matatagpuan ko doon. Pangatlong araw ko nun sa Boracay at nag-book ako ng island hopping. At habang nasa Puka Beach, naisipan kong mag-kayaking. Siyempre gusto ko rin mag-picture-picture habang nakasakay sa kayak. At sa sobrang aliw ko sa pagkuha ng picture, hindi ko na malaya na napalayo na pala ako. Sa panik ko, bigla akong tumaob. Popoy at Bea, dito na nga papasok sa eksena si Bryce. Tall, white, and handsome. Yan ang best way para i-describe itong lalaking to. Isang Canadian national tong si Bryce at nandun siya sa Boracay para mag-unwind din. Habang dahan-dahan ako lumulubog sa tubig, dali-dali naman akong hinatak ni Bryce paitaas. Lakas maka-Princess Ariel ng mga oras na yun, Popoy at Bea. Sinagip ako ng Canadian Prince Charming ko. Hindi ko talaga in-expect na hindi lang pala buhay ko ang sinagip ni Bryce ng mga araw na yon. Sasagipin din pala niya ang puso ko. I never dream, 'cause I always thought that dreaming was for kids. Just a childish thing, and I could swear love is just a game that children play, and no more than a game. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. I believe in every word that you say. I love you all the way. Now I could swear love is not a game that
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's 29 minutes. Makalipas ang alauna ng hapon. At yan na nga, no? Ang first part ng storya ng pagpapahinga muna. Ayan, ni Annie. Okay, sa pag-iisa. Oh, kita mo naman. Pero dito nyo makikita, no, na huwag kayong lagi magagalit sa sarili ninyo. Lalo na kapag meron kayong mga nako-commit na mga, sabihin na natin mga katangahan. Di ba? Oo, yung mga pagiging clumsy ninyo dahil dyan sa mga oras na yan ay biglang merong dumarating na helping hand. Di ba? Merong biglang sasagip sa'yo, sa iyong kahinaan, sa iyong sabihin mo ng pagkakamali, ganyan. Tapos pwedeng dyan mo makilala ang isang Bryce sa buhay mo, Nax. Di ba nga? Hello po sa lahat ng mga, eto si Bea nag-hello na sa sa lahat daw ng mga may jowang afam. Hindi, alam mo, kaya pala sinabi ni Annie sa umpisa pa lang na ano tawag dito, sabi niya, marami daw ang makaka-relate and all that. Kasi, aminin mo, Popeye, kapag ka pupunta ka ng Boracay, or actually, hindi ka pala kasama doon, sorry. Hindi pa ako nakapunta ron. Hindi ka pala kasama. I'm so sorry. Hindi, aminin niyo, mga kabarkada sa mga nakaka-relate dyan. Pag pupunta kayo ng Boracay, or actually, kahit saang mga, alam mo yon, kilalang mga beach dito sa Pinas, talagang marami mga afam, marami mga nagbabakasyon ng mga foreigner talaga, and hindi talaga may iwasan na, alam mo yon, mabighani sa kagandahan ng mga Pinoy at Pinay, etong mga afam chiwa na ite-chiwa. At madami na rin ako mga, alam mo yon, narinig ng mga chika na nagkakilala sa Boracay, yung iba sa Siargao, yung iba sa Coron, yung iba sa Palawan, yung mga ganyan, nagkakilala doon, parehas nagbabakasyon, di alam mo yon, dalawa na silang nagbakasyon, nag-join na sila, tapos ayun nga, nauwi sa yung friendship, nauwi sa, you know, love naalala life. ko tuloy, Bea. Naalala ko tuloy nung meron ako nakilala sa Palawan. Naalala ko siya, no? Dito sa Palawan? store na. Ay, nagpunta ako ng Palawan, pero wala hindi kami nagkatuluyan eh. Kailan to? Hindi nagkatuloy. Dati pa. Matagal na? Hindi kami nagkatuloy kasi kasi kasama ko si Mrs. Popoy. Joke lang. Diyan sa Palawan, maganda rin yan. Maganda rin yung Palawan, yung mga lugar na yan. Bea, makikita mo yung mga babae, lalaking mga foreigner, di ba, mahal na mahal at gustong-gusto nila ang mga beaches natin dito sa Pilipinas, di ba? Lalo na nga yung Boracay, di ba? At pagka, bago kayo magkwento sa mga friends ninyo, para hindi kayo matampal, ayusin ang pronunciation ng beach. Wag niyong bibilisan ang pagsasabi ng beach. Okay? Kaya magkaiba kasi ang datingan kapag medyo napabilis. Yung pagkakabanggit niyo niyan. Correct. At aminin niyo, kapag if you're in, si Popo hindi makaka-relate, di pa nag-Boracay yan pero pag napunta kayo ng Boracay, di ba, ang dami magka-holding hands na most of the time talaga, Pinay, tapos ang jowa na lalaki is, foreigner, and support natin yan. Huwag ka mag-alala, Bea, hindi naman bago sa akin yan dahil bago pa naman na pumutok ang Boracay nun. Ang tatay ko, taga-Subic Taga-Subic, Sampales. Pagka nagbabakasyon kami ron, nung bata ako, dyan ako nakakita ng mga higanting mga foreigner na may hawak. Akala ko anak nila, jowa pala. Diba? Doon sa mga beach naman namin sa Zambales. Diba? Nandyan ang base Nako. Correct. At saka alam niyo ba why we are so, ewan ko chika lang sa akin, nung mga friends kong may jowang afam chiwa. Bakit daw bentang-benta ang mga Pinay sa mga foreigner, ganyan-ganyan. Yung mga foreigner na ganyan, lalo na yung mga puti, ganyan, or lalo na yung mga nasa western side ng earth, ayaw nila, hindi nila bet, yung mga, yung usual na nakikitang, puti talaga, gets? Gusto talaga nila is yung tan color, yung kayumanggi,
'Di ba? As in yung Golden, brown skin talaga. golden brown. Golden Oh. goddess ang balat. Yun daw talaga yung na-attract sila ng bonggang-bongga. Kasi pansinin mo yung mga anong tawag dito, yung mga puti, lalo ni mga babae, nagtataning lotion pa yan, nagtataning bed pa yan para alam mo yon, hindi sila masyadong pale. Pero dito sa atin, 'di ba, we are blessed talaga na predominantly kayo manggi tayo. At yun talaga yung parang At nagwa-whitening naman kayo dito. pero nag-white. I mean, kanya-kanya kayong preference kung gusto nyong itsura, no? Yes. Pero ang chika ko lang is, kaya talagang mabenta ang mga Pinay. I mean, mabenta ang mga Pinay sa mga puti. Kasi nga, una sa lahat, ang ganda-ganda ng color natin sa kanila. Yes. And kung sa atin nagagandahan tayo dun sa matangos ilong, blue yung eyes, sila naman, ganun din, opposite. Yung hindi nila nakikita araw-araw, yun talaga yung parang bet na bet nilang gandang-ganda talaga sila nahuhumaling. At yun nga yung hindi naman tayo sobrang matatangos ng Geelongger Sea at hindi naman tayo blue-eyed people, 'di ba? Pero you know, we're just really beautiful in our own way. Yeah. Pero syempre, nagkakaisa naman tayo. Kaya ikaw nga ay Western o ikaw ay dito Oriental naman ang ano mo, no, ethnicity. Yan. Iisa pa rin ho ang nakakapag-bond kahit ano pa nga ang race na kinabibilangan mo. 'Di ba? Hindi tanggap ng kahit na anong race ang mapanglot na ugali. Yung masamang ugali. Syempre gusto nila, okay, physically ganito ang preference ko, pero you have to be yung maayos ka ring makitungo, 'di ba? Hindi naman pwede yung iba kasi, Bea. Nothing against doon sa mga parang sige, pagka nakakita ng puti, okay, sige, mas mataas ang palitan ng pera sa kanila. Alam mo yun, wala, hinanap buhay na eh. Di ba, hinanap buhay na lang. Sana wag naman ganun. Okay, sana naman ganun. Especially when you have your own work, you have your own job. Di ba, sana magkaroon naman kayo ng dignidad. Ay, wag nyo naman isuko ang lahat dahil sa, foreigner to, mas malaki palitan ng dolyar nito. Ayan, dahil, hindi rin po kasi lahat ng mga foreigner, ayan, sorry to say, no, para sa mga Pinay o mga Pinoy dyan, may pera. Di ba? Yung iba, sige, para nagbakasyon lang din na parang tayo na simpleng tao lang, empleyado, ayan, pero hindi naman ganun kalaki yung ipon, yung mga ganyan. O sana naman mahalin nyo sila kung talagang mahalin nyo, hindi na dahil sa pera nila. Diba? And the same way doon sa atin. Okay, wag namang gamitin na lang na, hindi ka na makakita ng exotic na beauty na katulad ko kasi yung ang daming katulad mo, te. Alam mo yan. Teka lang. Ay, oo, natatandaan ko, may letter sender tayong ganun, Poy. Yung hashtag Dear MOR Scammer. Talagang, oo, natatandaan ko yan yung story na yan. Hanapin nyo sa YouTube yan. Ang ganda yan. Real talk. Anyway, sabi ni, teka. Sige, dahil teka ka, ito, basahin lang natin tong si Clarice Cabrera. Sabi niya, nakaka-in-love naman yung story ngayon. Naalala ko tuloy nung bata pa ako. May sumakgip sa akin noon. Naliligo ako sa dagat. Nalunod ako hanggang ngayon. Iniisip ko pa rin siya. Ayan. Akala ko hanggang ngayon, sinasagip niya pa rin ako. Hindi, joke lang. Hindi. Hello, Clarice. Uy, buti naman, ay thankful ka naman. Sino ba yun? Sino ba ang mystery at hindi mo makalimutan. person? Bakit? Ano ba? Maganda ba? Siyempre. Ano ba? Pogi ba? Babae naman to si babae ba Clarice. O pogi ba? Kasi, alam mo, anong tawag dito? Pero siyempre, Bea, kay Pogi, kay hindi, niligtas ka sa kamatayan. Ay, hindi talaga makakalimutan. Talagang hindi ko makakalimutan yan. Alam mo, nakaka-attract talaga sa isang tao yung matulungin. Or yung talagang hindi iisipin yung danger at ililigtas ka talaga, tutulungan ka talaga. That's really attractive in a person, no? Mapalalaki, mapababae. Correct. Sabi niya, wala naman ako makuha matinong dito sa si Mr. Pogi ng Quezon City, legit yung sinabi mo, Popoy, na akala mo anak nila yung ka-holding hands ng mga foreigner. Di ba kapag naglalakad? Difference? Is that it? Oo. Pero meron din naman mga maliliit ang built di ba, ng mga foreigner, ng mga buwibisita dito sa atin. Tsaka hindi naman lahat ng I mean no offense to anybody.
Ayan, pero kasi tayo kapag, uy, foreigner, ganda, pogi, ganyan. Pero nako, look at the skin. 'Di ba? Yung pores ng skin natin ng mga Pilipino, ilalaban ko talaga sa ganda. Kaya, 'di ba kung Ay, maalaga Paul! lang rin naman tayo sa, alam mo yung mga pores natin, tamang pero yung minsan yung sa iba mga lahi kahit na white sila, pero kapag ka nakita mo ng malapitan, so parang mahuhulog ang holin sa laki ng mga pores. Oy, eto Basta lang talaga. putis. Alam mo, speaking ha, eto talaga, kamarkada, ilalaban natin ang hygiene natin. Kung Isa pa yan. ikukumpara sa ibang mga foreign nationality, lalo na nga yung mga Yes. puti. Oo, hindi na tayo magbabanggit syempre ng ano talaga specific, pero yung mga puti, yung hygiene talaga natin, top notch talaga tayo, no? Ang tawag dito, Linis na walang linis. panama. Before Ang and linis after. natin. Ang bango natin. Kumpara sa kanila. At yung, alam mo yun, yung overall hygiene and routine ng paglilinis ng katawan. I swear, God. Ayan. Okay. Kita mo? Sige, eto, last na to. Sabi ni Renny Boy, sorry, pero ang magagawa ko lang sa'yo, ang sagapin ka sa pagkauhaw. Kaya eto na ang hashtag Dear MOR2B. Samantala, meron ding isang mensahe naman dito. Sa bagay, ito si Renny Boy. Renny Boy, kumusta ba ang delivery natin dyan ng tubig? Nagde-deliver yan. Oo, gaganyan-ganyan si Renny Boy. Hindi yan katulad ng jowa mo. Because Renny Boy always delivers. Ganun yan. Pagka hindi nag-deliver, wasak ang business. Ayun. Si Marvin Bulandan, sabi niya, hi Gwapopoy, curious lang ako, dun sa nickname mo na Too Big. Ano meron? Ano sabi? Curious lang daw. Manatili kang curious, Marvin. Oo. At Hayaan nagtanong mong si kilitiin. Marvin Bulandan. Hayaan mong kilitiin ng tubig ni Popoy, yung jutake mo. Sabi ni Hero Daniel, mga puti. So kasama ka doon, Bea. Mga puti. Hindi ko sinabing maputi. Okay. Iba yung maputi. So mga puti, umayos ka, Hero Daniel. Kakasabi ko lang kanina, naligo ako, diba? Excuse me. Charot. Yan. Wala na. Halika na, ituloy na natin. May second part pa. Nag-enjoy kayo masyado. Yun nga. Oo, sandali. Nagkakilala na kasi si Annie tsaka si Bryce. Magpa-prosper nga kaya into something else itong relationship na to. Kunyari hindi natin nabasa kanina kung saan nanggaling ang sulat ni Annie sa Vancouver, Canada. Pinaalala ko. Tingnan natin. Baka naman kasi sa iba pa. Baka sa iba na punta, hindi naman. Baka lang. Baka. Or pwedeng nandun pero wai. So. Yes, oo. Nagpunta lang alone. Diba? And dahil nagbukas ang Canada. Okay. Sige mga kapamilya, halika na. Samahan nyo nga po kami. Ako po si DJ Popoy. That's my Gwapopoy. At ako naman po, Gorgeous B. Maputi, pero hindi puti. Bea. Dear MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy at Bea, pagbalik nga namin sa hotel ay hindi ko na mabilang kung ilang beses ako nagpasalamat kay Bryce. Sobrang sweet lang talaga ng lalaking to kasi bawat thank you ko sabay, it was nothing naman niya. Popoy at Bea, just to be clear, magkaiba kami ng tinutuluyang hotel ni Bryce. Pero, that did not stop us from seeing each other. Sa mga nalalabi kong araw sa Boracay, lagi na kaming magkasama nitong si Bryce. Ewan ko ba, pero sobrang daling napalagay ng loob ko sa kanya. At habang lumilipas sa mga araw, unti-unti na ngang nahuhulog ang loob ko kay Bryce. Hindi ko man masabi ng diretso sa kanya, pero I really fell in love with him. Nakakalungkot lang na lahat ng mga masasayang bagay ay nagtatapos din. Kasi Popoy at Bea, natapos na nga ang 2 weeks ko sa Boracay. Bryce and I had to say our goodbyes
and went our separate ways. Akala ko talaga doon na matatapos ang kwento namin ng Prince Charming ko. Buti na lang talaga, mukhang tinadhana talaga kami nitong si Bryce. Kasi gusto talaga kaming pagtagpuin muli. Popoy at Bea, ilang linggo pa lang ang lumipas nung nakabalik na ako sa opisina, bigla ako nakatanggap ng message request mula kay Bryce. Nakakahaba talaga ng hair yung message niya sa akin. Sabi niya kasi, ever since daw nung nagkita kami, hindi na raw ako nawala sa isipan niya. Sabi pa nga ni Bryce, gusto daw niya akong makita ulit. Siyempre bilang kinilig na ako, ganun din ang nasa isip ko. Kaya nag-decide kami na magkita ulit the following year. And after a whole year of dating, kahit LDR, officially naging kami na ni Bryce. Popoy at Bea, syempre nagkaroon ng maraming challenge ang relationship namin. Andyan na yung pandemya at kung ano-ano pa. At in fairness sa amin ni Bryce, nalagpasan namin lahat yon. Nung nagkaroon na nga ng pagkakataon na pwede nang bumiyahe, talagang ginawan namin ang paraan na magkita kami. And after a couple of years, since una naming pagkikita, eto na nga ako ngayon. Kasama si Bryce sa Canada. At sa awa ng Diyos ay nakahanap ako ng trabaho dito. Popoy at Bea, siguro kung hindi ko naisipang pumunta ng Boracay, baka hindi ko natagpuan ang taong dapat palang para sa akin. Kaya minsan talaga kailangan nating umalis at lumabas sa comfort zone natin. Kapag may pagkakataon, mag-travel, explore the world, and expose yourself. Dahil bukod sa marami kang matututunan, baka ang nawawala mong love life ay dun mo pa matatagpuan. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Popoy at Bea. Salamat sa oras na binigay nyo sa love story namin itong si Bryce. Pag may update ako, ipapadala ko sa inyo kaagad. More power sa inyong dalawa at sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Annie. I wanna go back to the island called Boracay, and it feels like it's where I belong, and there I find a peace, and there's a place that I can call home, on the island called Boracay.
even if you think. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. It's already 9 minutes before 2 p.m. At yan na nga po, no, ang nakakainggit na ending ng kwento nitong si Annie. Ayan. Pikit! Pikit ang mga nainggit. Ayan, pero hindi, nakakatuwa naman. At isa sa mga malalim na mensahe nga dito sa, dito sa kwentong ito is you have to come out of your comfort zone. 'Di ba? Simple lang sabihin, Bea. Simple lang sabihin pero mahirap gawin. 'Di ba? Yung lumabas ka sa comfort zone mo at baka doon mo nga kasi walang kasiguraduhan eh. 'Di ba? Para kang susugal, para kang ito naman hindi naman siya talaga umalis sa trabaho. Hindi, she took her time, she took a break. Oo, na sandali, ayokong dito lang sa bahay magpahinga. Doon muna ako, lalayo muna ako. Napili niya yung Boracay. Di ba? And then, doon na. Parang mas nag-prosper pa ang kanyang love life. Hindi lang ang love life, pati ang kanyang career. Di ba? And I guess, hindi niya naman pagpapalitan dahil sa lalaki, Bea. Yung career, di ba, na nandito sa Pilipinas na meron siya at papunta siya sa Canada. Hindi lang naman. Nang dahil sa, alam mo na, sa anong tawag mo diyan dun sa dahil sa na-in love siya. 'Di ba? Hindi lang naman 'yon. Oo. Tsaka, anong tawag dito, ang ano dyan talaga, kasi karamihan sa atin, hindi talaga nakakaranas ng, alam mo yon, magbakasyon ng 2 weeks. Parang ang bakasyon sa kanila, pag umuwi sa mga kamag-anakan sa probinsya, yun na yun, di ba? And we always take for granted, or hindi naman take for granted, baka hindi talaga kasya sa budget na magbakasyon ng mga ganyan. At eto sa mga single dyan, isipin nyo, tingnan nyo, kayo ba bahay, trabaho, bahay, trabaho, bahay, trabaho, ganun lang ba kayo? Or kung lalabas kayo, ipupunta kayo sa bar, doon pa kayo aasa, doon kayo makakakilala, di ba? Mag-unwind daw, Bea, tapos nung nabalik sa wisyo, nasa barangay, nakakulong. Mga ganyan, diba? Kasi napaaway. Sabi mag-unwind, hindi na intindihan, paaway. Paaway. Hindi na pa-unwind. Oo. So, minsan titignan nyo, kaya siguro kayo, alam mo yon, hindi nagpo-prosper yung love life ninyo or something like that. Kasi nga, andun lang kayo sa isang lugar. Alam mo yon, wala kayong ginagawang paraan to like actually, yun nga, sabi ni expose yourself. Pumasyal ka naman, di ba? Para makapasyal na yung mata mo, may possibility pa. Hindi ka siguraduhan, pero may possibility pa na doon ka makakilala ng, alam mo yung tamang tao or ibang tao. Kasi kung palagi na lang tayong bahay, trabaho, kaya diyan ka lang umiikot sa barangay nyo, o kaya yung unwind mo, pupunta ka lang sa bahay ng kung sinong kaibigan mo, wala po talagang mangyayari. Okay? Baka maging jowa mo pa yung kaibigan mo, magalit yung asawa mo. Diba? Try nyo lang. Kasi yung iba sinasabi dyan, wala naman kasing dumarating, ganyan. Paano may darating? Yung pare-parehas na tao lang din naman yung nakakasama mo. Tapos kapag ka may bagong tao, hindi ka nakikipagkilala, hindi ka nakikipagkaibigan. Diba? Alam mo, may kilala tayong ganyan, Popoy. Na, anong tawag dito? Na hindi pa rin nakahanap. Diyos ko, wala pa rin jowa. Naghahanap, pero alam mo yun, napaka-particular at tila ayaw niyang maghanap. Merong mga ganyan kasi mga tao, Bea. Diba, hindi, ito lang ang gusto kong makilala, yung ganitong klase ng tao. Sabi ko, pambihira naman yung inaano mo naman Parang si Zeus naman yun Oo, parang Greek god naman yung hinahanap mo O kaya, diba, hindi naman.
eto yung kakilala natin, sinasabi, I'm searching, I'm looking, ganyan-ganyan. Pero chika lang yun. Pero pag alam mo yung may papakilala tayo, Diyos ko, hindi gumagalaw, hindi nag-hi, Takot na nagsusungit takot. pa. Oo. Diyos ko, diba? Kaya, Tantrums. Baby pa. Baby pa siya. Alam Hindi mo- niya kailangan magka-baby. Baby pa siya. alam mo, kaya po yung mga single na yan, kaya sila masusungit. Hindi naman lahat, diba? Pero may mga single talaga na, alam mo, yung ang bilis uminit ng ulo, ganyan-ganyan. Isa yun sa mga possible na dahilan. Meron silang mga frustrations, meron silang mga, yung love na, alam mo yun, hindi na ilalabas or hindi na e-express. Something At like meron that. din syempreng mga insecurities, 'di ba? Pwede. Diba? Oo. But if Parang you daw yan just if you just let go of it all, 'di ba? Let go of it all. Kumbaga, may nasabi kasi kaya ho ito ito yung mga leksyon natin. Mag-ingat tayo sa mga sinasabi natin sa mga friends natin. 'Di ba? Kasi sometimes they take it to heart. 'Di ba? Na pagka sinabi mo, "Uy, Bea, Bea, alam mo ang taba-taba mo, hindi bagay sa and you consider yourself a friend, naging totoo ka kay Bea. Pero sometimes yung dating ng message na yun, 'di ba? Decades ang epekto na ang feeling niya hindi ako worthy na magka-boyfriend, magka-relasyon kasi ang taba-taba ko raw, sabi nung kaibigan kong pinagkakatiwalaan ko. Kaya alam nyo, para sa atin na mga kaibigan, pinagkakatiwalaan ng mga salita natin, we be careful. Okay? Sa kung ano yung mga salitang sasabihin natin sa mga kaibigan natin. Lalo na at talagang dinadala nila ito sa kanilang puso. Kapag ka sinabi, ay, kaya ka hindi magka-jowa, hindi ka masyadong ngitiin eh. Yan yung mga ganyan. Ito lalong, ba yan? Parang, imbis na mapaganda, lalo napasama. 'Di ba yung nangyari. Kaya dapat medyo may suporta sa mga sasabihin natin, hindi yung parang kino-condemn na natin sila. Sa true. At saka, eto po 'di ba, sabi nga natin, yung mga single, kadalasan dyan, mainitin yung mga ulo, ganyan-ganyan. Iba'y, hindi ko naman sinabing yung producer natin yun, pero meron pa tayo ibang mga kakilala, lalo na nga sa opisina natin. Iba By the yung way, ano. Hindi, joke lang. Siningit ko lang yun kasi gusto kong batiin yung producer natin. Yan! Baka akala nyo. Happy birthday! Happy birthday! Yun lang po yung yun yung chika ko, Makoy. Oo. Hindi ko naman sinabing, you're single, mainitin ang ulo mo dahil, hindi ko sinabing mainitin ang ulo mo kasi you're single. Joke lang yun. Gusto ko lang talaga isingit yun kasi gusto kitang batiin ng happy birthday. At sana tinamaan ka pa rin sa letter natin ngayon na huwag ka lang dyan sa lungga mo sa Bulacan, matuto kang mamasyal sa ibang lugar. At pag namasyal ka sa ibang lugar, babae ang tignan mo, hindi mga gadget. Okay? Huwag kang tingin sa mga cellphone, mga laptop, mga camera. Tumingin ka sa tao. Ha? Yan. Tsaka sana, pagkalalakad ka, 'di ba, alis ka, pagkalalakad ka, yung lakad talaga. Yung lakad, hindi yung iika-ikang lakad dahil may gout. Yung maganda ang lakad, pang-model na lakad. Makoy, Diba? happy birthday! Happy birthday! Wala kami pake kahit birthday mo ngayon. Sasabihin namin ang totoo sa'yo. Namasyal ka nga ng Singapore. Anong tiningnan mo doon? Mga cellphone, mga gadget, mga ganyan. Di ka tumingin ng babae. Tapos saan ka? Saan ka susunod na pupunta? Ha? Ay, sabi hindi daw sure. Hindi sure. Sure na ako. Bakit? May napala ba siya sa Singapore? May kachat ba ka? Wala. May kini ba ka? Wala. Happy birthday na kayo. Meron. Mukhang meron. Mukhang may nautangan doon. Mukhang may kachat. May nahiraman doon. You know what? I'd be happy to be proven wrong. Go, Dandan. Bakit? May nahita ba si Makoy love life-wise nung pumunta siya ng Singapore? Meron ba? Nasaan? Ang masasabi ko lang, sabihin mo na, mahaba ang gabi ni Makoy sa Singapore. Mahaba ang gabi. Mahaba ang gabi? Mahaba ang... Ano ba? Mahaba ang ibig sabihin, kasi kasi nagka-gout. Kasi
Kaya pala ang haba Kaya ng mahaba ano, kasi ang bagal maglakad. imbis na nakapahinga na. Ayun, Alam mo, okay. muntik na sanang muntik na sanang maglaro ang utak ko kasi baka mamaya nagpunta ka dun sa lugar ng Makoy ha. Wag ako Makoy ha. Mm. Ayan, No, basta. yung matino, Makoy wag yung mga, nako. Anyway. Happy Teka lang. birthday, Makoy Marcos. Ayan. At syempre, ang ibang ano rito ay friend nyo rin, si Makoy. Batiin nyo na siya. I-bombard nyo na sa kanyang Facebook. At syempre, happy 7th birthday kay Matt Aaron. Ayan ang anak ni Madam Trina Loresca. Hello. Uy, 7th birthday. Ano yan, may party? May pa-party ba? 7th birthday Trina. Happy 7th birthday, Matt Aaron. Happy birthday! Ayan, sabay kayo ni Tito Makoy. Tito Makoy! Hindi man lang Kuya Makoy. Oy, teka lang. And then, guys, I would like to introduce our producer. Single po yan, pero meron po magandang kabuhayan. Hindi na po kayo magugutom dyan. At maganda po ang future nyo. At, opo. Maganda rin yung bakuran nila. As in, ang tawag dito, pag gising mo, hindi ka, ang tawag dito, palagi ka nasa mood kasi ang ganda ng view, sariwa yung hangin, at Diyos ko, paglabas mo pa lang, may pagkain na agad-agad. Kaya, Bea, walang pakialam sa presyo ng bigas. Kung gusto mo, ikaw pa ang mag-ani ng sarili mong palay. Ayan po ang ginagawa ni Makoy sa Bulacan. Lalabas lang po sa bakuran, magtatapkes ng kaunti, tapos meron niyang parang milling machine doon sa kanila. Parang kape, ganyan, no? Ganyan. Tapos yun na po yung sasain. Ayan. Freshly, freshly. Kala mo naman, alam talaga natin mag-ani ng di ba? Tapos kumakata. Pero, send your CVs. Send your resume. PM nyo lang po yan. Ayan. Akin ka na, Sir Makoy. Tayo na, sabi ni Jing Galiado. Ay! Jing! Biro mong ganyan, baka umasa. Huwag kang kumeme, Jing. Kilala kita, may jowa ka. Oy, mayos ka. Jemaribel Beltran, hindi ko raw nabasa kanina yung stars niya. Sorry, thank you Jemaribel Beltran. Walang favoritism dito. Oo, ayoko na may favoritism dito. Wala bang favoritism dito? Basta ako lang ang favorite niyo. Asan pa ang mga may sinasabi dito si Renny Boy, mamaya after this live hahabulin ka na ng AFAM. Hindi po ako habulin ng AFAM, I'm so sorry. Maybe because I'm maputi. Pero alam mo, habulin ako ng singkit. You name it, basta singkit. Yung mga bagong gising o kaya yung mga walang tulog. Basta yung mga lahing singkit. Ayan. Si Donna May, happy birthday Makoy daw. Alright. Ay nako, maraming salamat mga kapamilya. Dear MOR Tubig. Yan nga po ang ating napag-usapan for today. Ayan at syempre, maraming salamat sa inyong meron ba tayong patikim? May patikim. Meron tayong patikim. Okay, go patikim team. Let's go. Abangan ngayong linggo sa Dear MOR. Girl, huwag ka mag-alala. Ikaw na rin nagsabi. Kwento ko to. Ako ang main character. Ako ang director. I will make sure na by the end of the day, ang kwento ko ay magiging kwento namin. Dear MOR. Jean Pomelo. Di ikaw na rin magbasa ng kwento. Ikaw na director, ikaw pa. Ikaw na lahat. Ikaw na lahat. Wala kami dito. Ikaw na lahat. Ay, Diyos ko, kung malalasing tayo Anggi. sa episode na yan. Jean Pomelo. Sige. Jean Pomelo. Ayan mga kapamilya, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ako po si DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, Gorgeous B, Bea Bells. At ang lagi nating paalaala, you stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari mga family, you stay in love and stay happy.